ng pagbabago sa ating lugar. Tapos, kung bibili natin yung boto, paano natin makikita yung yung talagang gagawin ng mga politikong ating binoto? Diba? Kung bibili natin, walang mangyayari sa ating lugar. Dapat pipiri nila ang gastos para wala silang kukurakutin pagkaupo nila. Makonsensya sila sa mga tao. Ang Pilipinas ang makaangat. Dapat may takot sa Panginoon o may takot sa Diyos. Numero 1 yan. Dahil kapag may takot ka sa Diyos, hindi ka makakagawa o malilimitahan kang gumawa ng kamalian at pangungurakot sa ating bayan. Pangalawa, yung may pagmamahal sa pamilya. Dahil kapag ikaw may pagmamahal sa pamilya, matatakot mong gawin ang mga pagkakamali sa ibang tao dahil ayaw mong bumalik sa pamilya. Pagbabago, okay lang. Saan pabusik? Ano pong pagbabago? Kalinisan, ang palengke sa ayos. Dapat tapat siya manukulan. Bakit po? Siyempre, pag tapat siya, maganda yung magiging takbo ng ating bansa. Diba? Ng ating, kasi walang korupsyon. Ang aming paniniwala, ibibigay muli aming balik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Paano natin gagawin yan? Ang unang-unang gagawin natin, tututukan natin ang problema sa basic services. Una ay peace and order. Sa ngayon kasi parang tinanggap na ang kultura ng patayan, parang wala nang pakialam ng mga mamayan, ang nagdudumilat na katotohanan, ang droga, ay sobra na ang dami rito sa ating kapusuran. Ang problema sa kalusugan, hindi na nakakayanan ng ating pamahalaan ang isang maayos na pagkukolekta ng ating mga basura. Ang problema sa ating ekonomiya, kung saan sa halip na tayo madagdagan ang mga factory at mga negosyo dito ay unti-unting nawawala sa ating kalusugan. Yung ating programa para sa ating mga kabataan, nandiyan po unang-una ang ating paglaban sa pinagbabawal na bisyo. Ang ating pumatugpo problema sa droga sa lungsod ng San Pablo at higit po sa lahat ang makapagbigay po ng iba't ibang klase ng programa na makakapag-angat ng antas at kalidad ng kinabukasan ng bawat kabataan sa ating kalusugan.